at mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nakakatakot na po muna. No? Siguro gamitin po natin tong Holy Week para magdasal na sana po yung pong mga hindi manaig, yung mga nagnanais na makipagdigmaan na tayo sa China. Ganon din po yung China, hindi po manaig sa mga pinuno ng China na digmain na tayo. Kasi nakakatakot na po itong mga pronouncement, no? Tigil po muna yung mga walang katuturang atake sa mga Duterte. Hindi pinatunayan na po ni Pangulong Marcos na siya po yung presidente, no? So yung mga amuyong nadilawan, kakamping at makabayan black, manahimik na po muna yung mga talunan. Magsalita, hayaan niyo po na yung mga mga nanalo mag-usap-usap. Nakakakaba po kasi nangako po si Pangulong Marcos na re-rest back sa China, no? At ito na pong China ay nagsabi po na ipagtatanggol nila ang kanilang soberenya. para para nabaliktad, parang tayo pa yung no? Okay. So formally wala na po yung yun nga, yung friends to all, enemies to none. Mukhang lumilinaw na po yung alliance, no? Meron tayong balikatan, meron din palang balikatan, military exercise yung China. Kasama po ng China na magmi-military exercise, ito pong 5 bansa sa Southeast Asia, Laos, Thailand, Malaysia, nakalimutan ko yung dalawa, no? Malaysia at Thailand. Ay, Vietnam pala. Hindi ko alam kung kasama yung Malaysia kasama. Hindi ko alam kung Thailand kasama, basta Vietnam kasama. Mga kapitbahay po natin, no? Tayo lang po sa Southeast Asia ang outsider. Sayang. Sayang po lahat ng mga ano po natin ng pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte. Kaya po mawawala po yan lahat pag nagsimula po tong, alam nyo, pag mga ganyan na po yung pronouncement, nakakatakot na po. Pag-usapan din natin na kumpara lang po natin yung dalawa po kasi, nakalimutan kong i-discuss to kanina. Meron pong kamakailan lang, 4 days o 3 days ago, pinagmamalaki nitong mga ni Martin Romualdez na unti-unti na raw ng mga Pilipino dahil sa survey, no, ay tinatanggap na raw yung Chacha. Ang wala pong kwentang pag-aksaya natin ng pera. Hindi ko po alam kung basta po eto, tigilan ninyo na yung mga kalokohan nyo na Duterte kay ng Duterte. Lahat po ng mangyayari ngayon sa West Philippine Sea, wala na po yung Duterte dyan, no? Hindi ko po sinasabi na magsisiyan tayo. Wala tayong magagawa eh. Yan yung direksyon na gustong tunguhin ng ating Pangulo. Ang dami na nag-warning na ito pong pagbalik natin sa one, yung balik tayo sa friends to one, hindi po kapakipakinabang, no? Marami po talagang mahirap po talaga pag sunod-sunuran po yung yung mga namumuno sa atin. Anyways, gusto po nila ipakita na matapang po tayo. Sana po yung mga politiko, yung mga anak ng politiko, ilan yung anak ni Pangulong Marcos, no? Sana makita natin na kayo nangunguna. Sana po yung mga anak ng mga politiko na yan, ang pangunahan po ninyo
yung pagsakay ng barko papunta po diyan 'no, sa West Philippine Sea. Okay. Ayan pong pag-usapan natin, medyo mabigat po 'to. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Hindi po DDS makapili daw. Alam po ninyo, no? Sa totoo lang po, ito po, nagsalita na po yung Pangulo ng Pilipinas. Hindi po kami ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit na po anong tutol namin yan sa gera, kahit na po sabihin natin na ayaw natin ng digmaan, ang magpapasya po yung Pangulo ng Pilipinas. No? Ito po, pakinggan po natin. Siguro marami nagbubunyi sa inyo ngayon na mga supporters. Filipinos do not yield. President Ferdinand Marcos stands firm that the Philippine government will not surrender the country's sovereign rights over the West Philippine Sea and will not be deterred by China's threat amid its recent intimidation. Actually, hindi na po intimidation yan eh. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response. Meron pong response and countermeasures package. Pucha, package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Alam niyo po, ako, sumobra naman, no? Hinihiling ko talaga na, di ba sabi ko nga, makipag-tirahan na po tayo ng tubig. Kung tinitira po tayo ng tubig, tirahin din po natin ng tubig, no? Okay lang ako ron eh. Pero yung iba po tong sinasabi ni Pangulong Marcos eh, no? Ang sinasabi niya, there shall be, hindi po defensive eh. Hindi po yung pag tinira tayo, meron din tayong maglagay rin tayo ng mga pambomba ng tubig. Hindi po ganun yung sinasabi, no? Kung uunawain po natin, ito po ang sinasabi niya. There shall be implemented by the relevant national government agencies instrumentalities a response and countermeasure. Response po eh. Babawi tayo, re-rest back tayo. Alam niyo po, sa kung mga usapin po yan ng sports, ang sarap pong pakinggan, no? Talo tayo sa China. Bawi tayo, no? Kaso hindi po sports to. Yung ibig sabihin na tayo na po yung babawi tayo, hindi na po to defensive eh. Yung humihingi po tayo ng response sa Pangulo, dalawa yung sinasabi natin gusto natin marinig, no? Makikipagbombetan tayo ng tubig pag binobombe tayo or dadaanin natin sa mabuting usapan. Mukhang wala pong pronouncement na dadaanin sa mabuting usapan, no? Wala riyan eh. At hindi rin po yung makikipagbombetan tayo kung bobombetin tayo. Response, ibig sabihin, babawian natin. Ngayon, kung hindi po kayo takot, matatapang pala kayo. Ako po kasi natatakot ako kasi, di ba? Gusto mo yung masaya sa Pilipinas eh. Okay lang sana kung ito pong mga tao na to ay makakatiyak tayo na walang iwanan sa Pilipinas. Kasi tayo,
Gustuhin man nating umalis sa Pilipinas, wala naman tayong pupuntahan na ibang lugar eh. Anyways, deliberate and reasonable in the face of the open. So, hindi naman tayo, siguro ang sinasabi ni Pangulong Marcos, hopefully, ang sinasabi niya rito ano lang, no, yung bombahan lang ng tubig. Sana naman hindi po yung iba pa, no? Okay, we seek no conflict with any nation. Mabuti naman po, mahal na Pangulo. More so nations that purport and claim to be our friends. But we will not be cowed into silence. Okay po yan. Naniniwala po kami na hindi po tayo dapat nananahimik. Submission or subservience. Filipinos do not yield. Ang bibigat po nito, no? Ang bibigat po nito. Sana ito tokis lang, no? Kasi, sana itong lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos ay tokis lang para mauwi po to, no? Yung pong mga may kalmadong mga utak ay makonbinsi ang bawat panig na mag-usap. Kasi wala po sa sinasabi na open pa sa usapan eh. Babawian natin eh. Parang ganun yung gusto eh. At sana tumigil na rin po muna yung kaatake sa mga Duterte, no? Wala, labas na po yung Duterte rito. Iba na po yung pinag-uusapan, Duterte pa rin kayo. Alam niyo po, tigilan niyo na yung mga imagination niyo. Hindi po masisira yung mga Duterte diyan sa mga ginagawa ninyo, no? Okay. Ang nakakatakot nito, may binabanggit pa po si Pangulong Marcos. Ito po, dito ako kinabahan eh. Okay lang yung sa atin na gaganti tayo, no? Pero dito po ako kinabahan, dito po sa mga tinuran ni Pangulong Marcos na ito. Sabay na wala eh. Anak ng tinapay oh. Ito. The president also said the Philippines was in constant communication with allies, partners, and friends in the international community. Dito po ako no? Kasi yung respond ni Pangulong Marcos, mukhang dahil sa constant communication niya with our allies and partners. Kasi kailan ba tayo binombit? Ilang araw na, di ba? Tapos ngayon lang tayo nagpahayag. Sana, kung ito, binombit tayo ngayon, tapos nagpahayag si Pangulong Marcos, pwedeng itong sinasabi ni Pangulong Marcos, pwede pa nating i-take na ito ay dahil sa galit, no? Nakita niya na talagang tinira direkta yung ating supply ship. No, yung immediate reaction ng isang leader na galit, no? Babawian natin yung China, 'di ba? Yun yung sana kaso po ito nakalipas na yung ilang araw eh. Na cool down ka na eh. Kung ito po immediately after na binomba tayo, nagsalita si Pangulong Marcos ng mga ganito, ulitin lang natin kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos. Relevant national government agencies there shall be implemented over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies a response and countermeasures, no? Ibig sabihin, napag-isipan na to ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi na po to out of kaya meron talagang response. At ang nakakatakot dito, sinabi niya to after niyang magkaroon ng constant communication with allies, partners, and friends in international community.
Pero before po nito, magko-conduct na rin po yung China ng mga military exercise with our ASEAN neighbors, no? Tayo po, solo tayo sa ASEAN, sa mga ASEAN. Ibig sabihin, pag nagkagulo po diyan, hindi lang po China ang posible natin makalaban. Okay. So ano po ang nakakatakot dito? Ito po ang nakakatakot. They have offered to help us. Nakakatakot ba yung badong nag-offer nga silang tumulong? Teka lang, hindi naman sila nag-offer na tumulong na makipagdigmaan eh. Tuloy natin. They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty. Unawain niyo po yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Hindi po sinabi ni Pangulong Marcos na nag-offer sila na makikipaglaban side by side with Filipinos. Hindi po. Ano po ang sinabi niya? They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty. Ano ang kinakailangan ng Pilipinas para maipagtanggol ang ating kalayaan, ang ating soberenya. Sovereign rights and while ensuring peace and stability in Indo-Pacific. Hindi po nila sinabi ng mga kaalyado natin na they will fight side by side with the Philippines, with the Filipinos. Hindi po. Ang sinabi po niya, they have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty. So kung ano ang kailangan natin, ipoprovide nila. May naalala po ba kayo na bansa na ganyan? Ganyan ang sitwasyon? Meron po. Ako, naisip ko talaga, Ukraine. Ito po, wala na pong kunwarian to. Nagdeklara po si Pangulong Marcos ng ganyan. Sinasabi niya na we will respond. We will make a corresponding response. Nung siya po ay nagkaroon ng komunikasyon at nangako itong ating mga kaalyado na bibigyan nila tayo ng mga required natin to protect us. Okay. Magkano bayad sa ikaw naman, Ranilo Espino? Alam mo, sa totoo lang, seryoso na po itong pinag-uusapan. Panay pa rin kayo bayad-bayad. Anong mga pinagsasabi nyo? Pangulo ng Pilipinas, hindi mo ba alam na ang Pangulo ng Pilipinas kung anong sabihin ito, yun ang mangyayari sa Pilipinas. Seryoso na Bayad pa rin ang binibintang nyo. Ano po kayo? Kung ano man yung tinitira mo ngayon, itain mo muna yan. Seryoso na tong usapan Baka kala mo, kwentuhan pa to. Tuloy natin. Okay. So, ibig sabihin, tayo po ang nakapronta. I have given, ito po ang tugon ni Pangulong Marcos, I have given them requirements and we have been assured that they will be addressed. So, ibig sabihin, nangako po yung ating mga kaalyado na ano man ang kailangan ninyo, ano man ang kailangan ninyo para ipagtanggol ang inyong sarili, ipoprovide namin. So kung kinakailangan nyo na warship, malamang. Tapos sinabi po ni Pangulong Marcos na ibinigay ko na sa kanila yung mga kailangan natin. Grabe po. No? Kung hindi kayo natatakot sa mga palitan na to. Si Pangulong Marcos po yung nagsasalita niyan. Matagal po siya bago nagsalita. Kaya po lahat ng mga magsalita na si BP Sara,
lahat na po ng mga sinasabi ng mga kung sino-sinong amuyong, wala na pong silbi lahat yan. Wala naman talagang silbi. Dapat nga ngayon, dapat nga ngayon, di ba? Sa totoo lang po, dapat ngayon, hindi na nga nagsasalita. Alam niyo po, tama yung ginagawa ni BP Sara, manahimik. Dahil wala naman po na itutulong, bibigyan po ko po kayo ng halimbawa. Gusto niyo nang magsalita si BP Sara. Ito po, salita ng salita. Si Risa Ontiveros, I'm enraged at how China's water cannons relentlessly attack our Filipino personnel. Kung may hindi pa magagalit dito, baka hindi na sila Pilipino. To China, you should be ashamed. Stop behaving like criminal. Puche, naku, sampay China na criminal. Have some decency. It's not too late to act like a dignified country. Salita kayo ng salita. Pero ano nahiwatigan mo kay Risa Ontiveros? Gusto niya ba ng gera o ayaw? Tignan nyo. Wala naman pong katotoran. Kahit sino po magsalita dito, wala po kayong bilang lahat. No, wala po kayong bilang lahat. Okay, nagsalita na po ang Pangulo, babawian natin ang China. Sana po itong Kwaresma, sana po itong Friday, Biyernes Santo, makapag-isip-isip po yung mga peace loving sa China at sa Pilipinas. Makumbinsi po ang mga leaders na wag namang matuloy. Mag-usap na lang kayo. Wala po kasing sinasabing mag-usap eh. Okay. Yan lang naman po talagang merong bigat eh. Yung salita po kaya pang-asar lang yung mga nagsalita na ba ang Vice President? Okay, eto pa po. Ngayon, rumisponde na po yung China. Kaya ako hindi po mapakali. No? Hindi po hinayaan ng China na makalipas ngayong araw sinabi yan ni Pangulong Marcos, rumisponde rin po kaagad yung China. Ano po yung sinabi ng China? Ito po, ABS-CBN, 1 oras pa lang po nakakalipas. Mainit-init pa. Sabi po ng China, a Defense Ministry spokesperson, Defense Ministry po to ng China. A Defense Ministry spokesperson said on Thursday, March 28, ngayon po, that China would take firm and decisive measures to safeguard its territorial sovereignty. After Philippine President Ferdinand Marcos Jr. said the Philippines would implement countermeasure against China's Coast Guard and Maritime Militia in the West Philippine Sea. Ito po ulitin ko yung sinabi ng China ngayon kapapasok-pasok pa lang po nito. China will take firm and decisive measures. Firm and decisive measures. Yan pong pambobomba, hindi pa po firm and decisive measures yan. Yan po, routinary nila. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Handa ang China. Decisive measures. Pag umatake ang Pilipinas, anuman ang gawin ninyo, nakahanda kami ipagtanggol yung ayungin. Yun yung sinasabi ng China. Maniwala kayo sa akin, no? Etong ganito mga pronouncement. Sana po mga kapatid, ito ay tokis lang, no? Sana po ito ay para magmukha lang na matapang yung mga bawat panig, no? Sana wala hindi nag-ultimate sacrifice eh. Ang ganda ng panawagan ni Alvarez eh. Sana po
yung gusto lang ibangon ng bawat isa yung kanilang, para hindi po nakakahiya sila sa international community. Kasi po, sino po ba ang magsa-suffer nito? Hindi po magsa-suffer yung mga kaalyado natin. Wala po silang assurance na wala po nagsabi sa mga kaalyado na we will fight side by side. Parang parang ano lang po 'yan, nangyari sa Ukraine. Kung sakali po, 'yan po nangyari sa Ukraine, wala po nangako sa Ukraine na lalaban sila. Pero ang pinangako nila sa Ukraine ay yun na nga, susuplayan sila ng lahat ng pangangailangan nila para makalaban dito sa Russia. Siguro panahon na mag-isip yung mga Pilipino, 'no? Alam ko konti lang po yung nakatutok dito. Alam ko po yung 88% na tumututol sa tiyatya. Yan pong 88% na yan, hindi po tinututulan niyan yung pagpapalit ng konstitusyon, kundi po ang tinututulan niyan mismo yung mga tao na nagpapanukala ng tiyatya. So 88% po, mahal na Pangulo, ang ayaw sa hakbang nyo sa tiyatya. Sa tingin ba ninyo, pag tayo po ay nakipagmatigasan, no? Ito kasi mga survey company, bakit ayaw nyo po mag-survey? Tanungin nyo po yung mga Pilipino kung gusto nyo bang makipagkaibigan tayo sa China o makipagdigmaan. Para naman may say yung mga Pilipino. Ako po natatakot din sa mga Pilipino. Sana isalang-alang din natin yung mga Pilipino na nasa China, yung mga Pilipino na nasa Hong Kong, yung mga Pilipino na nasa sa Macau, no? Sa lahat ng ating gagawin. Kasi marami pong Pilipino diyan. Nakapunta ako sa Hong Kong, sangkatutak po. Naaalala ko nung mayroon pong meron pong naging problema dito sa yung kay Erap, yung panahon ni Erap, yung mga turistang Hong Kong, yung mga turistang Hong Kong na diyan sa hostage, in-hostage diyan sa Luneta. Naalala ko po kung gaano kagalit yung mga taga Hong Kong sa mga Pilipino na trabahador nila doon sa Hong Kong. Sana isipin po natin, no? Ang ganda na sana. Ay, kay Pinoy ba yon? Hindi ba kay Erap yon? Ang ganda na po ng natin eh. Ang ganda na ng pakikitungo natin. Kasi wala pong amount ng propaganda yung mananaig po laban sa digmaan. Sa digmaan po, wala pong panalo sa digmaan. Yan po ang pakaisipin nyo. Yung sinasabi na, yan po, sa totoo lang, yung 88% na yan na ayaw sa tiyatya, isa lang po ibig sabihin yan. Ayaw nila sa nangangampanya sa tiyatya. Ayaw nila na nagtutulak ng tiyatya. So 88% po, siyam po, kada 10 Pilipino, ayaw na sa inyo. Kaya sana isipin nyo yung para sa Pilipino. Sana isipin po ninyo, saan po mas makikinabang yung mga Pilipino? Galing na po tayo sa World War II. Galing na po tayo dyan. Wala pong nanalo sa digmaan. Maghunos dili kayo dyan sa mga na yan. Sana hanggang tubig lang ang labanan. Survey po yan ng mga Pulse Asia. Ang Pulse Asia po, ay totoong yan. Matagal na po yung Pulse Asia. No? Nung natupad po, tuwan-tuwa po kayo sa Pulse Asia nung natupad na nanalo si BBM. Ngayon po, sasabihin nyo, survey lang yan.
Baka may nakalimutan pa ako na i-topic. Nakakaano 'no, magdasal po tayo, gamitin po natin 'to ngayon para magdasal. Kasi alam niyo po sa totoo lang, yung mga Pilipino maliban po sa'tin ang mga adik sa politika, majority po ng Pilipino nag nasa mga simbahan, nagbabakasyon ngayon kasama ng mga pamilya. Imaginin po ninyo, konting-konti lang po tayong nakakaunawa ng mga nangyayari sa West Philippines, eh. O buti sana kung gano'n 'no, Amik. Sana gano'n nga, na meron silang mas malakas na water cannon. Ako masaya ako pagka nakipagbombetan tayo ng tubig. Pero kung yung response na sinasabi na calculated at kung ano-ano pa, eh, kasi may magkamali lang po, eh. Matigas din po ang China, eh, hindi rin po sila bumibitaw, eh. Gumagamit din ng ano, eh, banatan din ng ano, eh, nakikipagbanatan din po ng propaganda yung China, eh. Kawawa kaming mahirap. Okay, yan lang po ang ating topic. Puwede na po tayo magbasa ng